Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagtungo sa bayan ang mga alagad, at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo, ang dugo ng tipan na mabubuhos dahil sa marami. Sinabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng himno, at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga Ulibo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon, mga kapatid, sa inyong lahat. Happy Fiesta po ulit sa inyong lahat. Sige, batiin natin na magandang hapon at happy feast ang bawat isa. Opo, ito po yung isa sa pinakahuling kapistahan o dakilang kapistahan bago tayo tumungo sa karaniwang panahon. Alam nyo naman yung mga kulay ng pagdiriwang, no? Kapag kapistahan, puti. Pero pag ordinary days, anong kulay? Pabalik tayo sa kulay green. No? Yun yung hudyat na tayo nasa pangkaraniwang panahon. Ngayon, ito yung isa sa mga huli. Sabi nga, kasi next Friday po ay Sacred Heart. No? Well, yung mensahe halos parehas lang naman. Pero importante po ito. Yung dakilang kapistahan ng katawan at dugo ni Jesus. O tinatawag natin na Corpus Christi. Meron po ako kasing kaibigan, ang pangalan Christi Corpus. Kasi di ba sa ating mga Pilipino, yung corpus, apelido yan no? Pero sa totoo, ang ibig sabihin niyan, body of Christ. Corpus Christi. Christi is Christ, ibig sabihin. Bakit mahalaga? Kasi nga po, ito yung sabi sa atin ng mga pagbasa ngayon. Nag-alay ng sarili ang Panginoong Hesukristo. Pero nung unang panahon, nung wala pa si Jesus, sabi ng first reading, ang iniaalay ay ang dugo ng mga hayop, no? Yung firstborn na na mga hayop, halimbawa baka, kambing. Yan po yung dugo ay inaalay nila. Pero nung dumating na si Jesus, sabi ng second reading, hindi na yung dugo ng mga hayop ang iniaalay, kundi dugo ng Panginoon. Kaya ito yung inaalala natin tuwing tayo nagdiriwang ng
banal na misa. Kaya ang sentro po ng dakilang kapistahang ito ay ang Holy Eucharist o tinatawag nating banal na misa sa ating lahat. Well, Holy Eucharist is, sabi nga natin yung talagang tunay na presensya ni Kristo. Saan? Sa banal na Eucharistia. Siguro ang dami-daming magtatanong at hanggang ngayon tinatanong, totoo nga ba? Kasi may mga kapatid po tayo sa pananampalataya, no? Sa Kristyanismo. Ewan ko lang sa Katoliko. No? Kasi when we said na Christianity, hindi lang ho tayo ang Kristiyano. Christianity is a big family of God. Kasi meron mong yung mga especially mga kapatid natin sa ibang denominations. Totoo nga bang si Kristo yan nandyan? Ngayon, sa ating mga Katoliko, hindi natin dapat pagtakahan o hindi dapat pagdudahan yung real presence of Christ sa pagdiriwang ng Eucharistia, lalo na sa pagtanggap ng katawan at dugo ni Kristo. Opo, hindi ho natin dapat tanungin yan. Kasi may mga ebidensya naman po kung bakit, kagaya ngayon, no? Sabi ng pagbasa, kunin ninyo ang aking katawan, wika niya. Kainin ninyo, tanggapin ninyo ang aking katawan. Malinaw. At tinawakan niya ang kalis, sabi niya, inumin ninyo, ito ang aking dugo. Well, sa misa, no, sasabihin kasi ng iba, parehas pa rin naman, tinapay at alak. Huwag nating gamitin yung isip natin, the reasons that we have. Kasi yung reasons that we have, sabi ko di ba noong nakaraang linggo, mystery. It's a mystery of Christ. Kaya nga di ba, the mystery of faith. Yes, di ba sinasabi lagi, let us proclaim the mystery of faith. So in the eyes of faith, nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo. Abay, kung hindi ho ganun bakit ho tayo naririto? Bakit tayo pumipila at binibigyan natin siya ng halaga sa ating buhay? And that is the mystery behind. May kapangyarihan mo ho talaga ang banal na misa, the power of the Holy Eucharist. Kasi may mga miracles mong nangyari. Kagaya na lang ng nangyari sa isang pare na taga-Italy. Nagkaroon po siya ng problema sa kanyang bokasyon. Kasi it's a vocation, to become a priest. Nung siya nagkakaproblema kasi gusto niya nang umalis sa pagkapare. Kasi nga, dami niya nang nararanasan mga trials in life. Bago mangyari yun, nagkaroon muna siya ng isang, sabi nga pilgrimage. Pumunta siya sa isang lugar sa Prague, in Italy. Nung nagmimisa na siya, sa oras ng consecration, kasi tawag sa pagtataas ng alak at tinapay na nagiging katawan at dugo ni Kristo, consecration po yun. Doon po nangyayari yung pagdarasal at lumulukob ang banal na espiritu para maging tunay na katawan at dugo ni Kristo yun. Nung nagmimisa na siya at tinataas niya yung bread, nakita niya naging tunay na katawan ni Kristo sa kanyang paningin. Pero ang nakakapagtaka, tumulo yung dugo doon sa kinalalagyan ng mga gamit. Di ba may tinatawag tayong maliit na tela na ginagamit namin? Ang tawag ron, corporal. Yung dugo, andoon, tumulo. Kaya sa oras na yon, nagbago yung kanyang paningin. Nagbago yung kanyang pananaw. Kasi di ba nagkakaproblema siya? Lumalim ulit ang kanyang paniniwala sa Panginoong Jesucristo. Bumalik ulit siya na masayang-masaya sa kanyang diocese at nagpatuloy siyang naglingkod bilang isang
pare. Alam nyo, ang maganda ron, yung dugo para maniwala na talagang naging katawan, no, yung laman ni Kristo, yung dugo sa corporal hindi na alis. And that is the evidence. Until now, pag pumunta po kayo ng Italy, doon sa lugar na yon, pag nag-pilgrimage kayo, makikita nyo po yan. Naka-display po siya. And that is one of the miracles of the Holy Eucharist. Kasi nagdududa na rin yung pare eh. Hindi na siya na talagang tunay bang katawan ni Kristo itong hawak ko. And that time, nagpakita at nagparamdam sa kanya ang Panginoon. Tayo po, maaaring hindi natin makita na talagang tunay na katawan niyang tinatanggap natin. Pero nararamdaman ba natin yung presensya ni Kristo sa ating tinatanggap? Do you experience? Nararamdaman at na-experience nyo ba? Baka hindi. Kasi alam nyo, kailangan sa ating pagtanggap kay Kristo, kaya ho itong mga kapatid nating mga service ministry, no? Kasi nag-ano sila na ano ba ho ang dapat nating gawin pag tayo nagsisimba. Di ba? Maayos na pananamit. No? May mga announcement tayo, bawal ang spaghetti. Lalo na yung pababa. No? Kasi may mga nagdadamit, no? Spaghetti na nga, bumababa pa. Hindi ho angkop eh, di ba? Kung nga ating alam na si Jesus yung tatanggapin natin, ba't hindi natin isuot yung the best that we have? That is externally. Kasi mayroon tayong tinatawag na yung angkop sa mga pagdiriwang. Halimbawa, pag-party. Anong isusuot mo, Dolly? Pag-party. Di ka naman nagpa-party? Di ba iba naman yung sinusuot doon? Hindi ka naman pwedeng magsaya roon. Ano? Pag magbi-beach ka, anong susuot mo? Magbabasketball ka, anong susuot mo? Lalo na kung magsisimba ka, dapat presentable ka naman sa Panginoon. Kaya yun po yung ibig sabihin nun. How worthy are we to receive Christ? Yan ay panlabas pa lang ho. Lalo na po, pag pinag-usapan na po internally. Anong ibig sabihin? Karapat dapat ba ako na tumatanggap kay Kristo sa aking buhay ngayon? Kaya ho mayroon tayong ginagawa kapag First Friday. Ano po yan? Absolution. Kasi yung absolution po, tuwing magko-confess po ang bawat isa, yung normal confessions, binibigyan kayo ng absolution ng mga pare. Kapag kayo nagkumpisal at hindi kayo binigyan ng absolution, hindi ho kayo napatawad. No, ibang misteryo naman yun. Ang ibig sabihin, internally and externally, handa tayo. Pinapahalagahan natin ang pagtanggap kay Kristo. Hindi na lang basta na lang tatanggapin at walang effect sa ating buhay. There should be an effect in our life. Ang pagparito natin sa pagdiriwang ng misa. Hindi lang ho para maano yung obligation natin. Hindi po. Kaya ho tayo nagsisimba, kaya ho ako nagmimisa, kaya tayo nakikiisa sa pagdiriwang ng misa. Kasi alam natin, yung Kristo na iyan, gusto niyang pumasok sa ating buhay. Nararamdaman niyo po ba yon? Kung nararamdaman niyo po yan, dapat maramdaman din yan ng inyong kapwa. Anong ibig kong sabihin? Di ba sabi nga natin, kung tinatanggap natin si Kristo, no, at tinatanggap tayo ni Kristo, hindi dapat manatili sa give and take. Kailangan hindi lang binabalik kay Kristo. Dapat tayo mismo ang magdadala nito sa ating kapwa. Yes. We have to share ourselves to others as Christ shared His life to all of us. Ganun po yun. Kailangan tayo magbahagi
ng ating grasya na tinanggap sa Diyos. The grace that we receive from Christ, from God, should be shared to other people, to our brothers and sisters, lalo na po yung hindi makapunta rito. Kasi may pandemic pa. Siguro ang tanong nyo, paano po, Father, yung mga hindi nakapagsimba? Paano silang tatanggap ng communion? Iba po yun. Ang mahalaga po rito, kahit wala po yung mga kapatid natin na naririto present physically, the intentions of their minds and hearts ay mahalaga. Kung intention po ng mga kapatid nating nanonood ngayon, nasan ba ang camera? Ayun. Ayun, nakatago yung mga cameraman. Ayun, no? Nakakaupo sila. So, kayong mga kapatid namin na nandyan po sa inyong mga tahanan, kung mahalaga po ang misa sa pag-inyong participate, dapat inaayos nyo rin yung inyong mga sarili sa pamamahay. Hindi yung nakapangbahay ka, hindi yung naka-shorts ka, hindi yung kung ano-anong ginagawa mo habang nanonood tayo ng banal na misa. Meron nga pong pamilya talagang naglalagay pa sila ng table and then may candles. At lahat po sila parang nakapagpangsimbang damit na nakaupo sa kanilang tahanan. That is the best thing to do. Kung pinapahalagahan po natin talaga si Kristo sa banal na misa. Ngayon, anong ibig sabihin to? Bibigyan talaga tayo ng proteksyon ng Panginoon because of the power of Eucharist. The healing power. Meron siyang healing power Meron po siyang kapangyarihan magpagaling ng ating mga sakit. Naniniwala ba kayo ron? Ang dami na hong nangyari yan. Siguro isa sa ating mga kapatid nandyan, si Sister, Flora. Tumayo ka, Flora. Dati po siyang merong cancer. But because of her presence always in the Eucharist, di ba? Isa ka sa pinagaling because of Christ. Totoo po yan. Kaya the intention of the heart is very important. Nandito nga tayo, nagsisimba, tapos tinutulugan niyo ko. Tinutulugan niyo si Kristo. Anong power ang ibibigay sa atin ni Lord? Kapag hindi natin siya pinahalagahan ngayon pa lang. Tapos aangal tayo, bakit Lord hindi mo pinapakinggan ang aking panalangin? Paano tulog ka? No? May sinasabi si Lord sa iyo, tinulugan mo siya. Although itong oras na to nakakaantok talaga. Pero we have to sacrifice. We have to offer ourselves to God as He offered Himself for us. Ang problema, gusto siya lang mag-offer, tayo hindi. Hindi po. Kailangan pong suklian natin ang kabutihan ng Diyos sa ating lahat. Ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa banal na misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang pag-ibig upang Diyos ay mahalin at paglingkuran.